Basta yung tsinelas ko. Yeah. Kumain ka na? Ha? Kumain ka na, Sasi? Kumain ka na, Sasi? Parang may ano ka. Hello mga ka-brothers. Good morning sa inyo lahat. Ito nga pala ang today is magluluto ako ngayon ng ulam. Sinigang. Ito, tuturo ko sa inyo. Sitaw, kangkong, okra. Tapos ito yung baboy karne. Ayan, ito pa, sili. Sili sinigang. Ayan, mag-vlog tayo ngayon para sa pagluluto at paghihiwa ng gulay. Ayan. Kailangan nga pala guys, mga ka-brother, titignan nyo yung kangkong na sariwa. Yung sariwang sanga, yung sariwang dahon, tulad nito, sariwa. Kasi yan, sariwa, malambot pa. Tapos, kaya ito pinuputol ko agad dito. Kasi, pipindutin nyo muna kung matigas o malambot. Kasi kung malambot siya, pwede siyang kainin. Pero kung matigas pa siya, pag matigas pa rin. Hindi mo siya makakain. Hindi siya maluluto. Kumbaga magiging crunchy ang kakalabasan. Saka huwag kayong bibili ng kangkong na may mga ganito. Kaya may mga butas, may sira, may kinain ng uod. Tapos kailangan bubuklatin nyo. Tulad nito, binubuklat ko. Kasi iba nito, may mga uod yung nakatira. Pero pwede nyo na itong putulin. Tapos kukunin nyo itong tangkay. Ayan, mapakita ko sa inyo. Ayan. Titignan nyo yung mga dahon kung may mga uod o wala. Tulad nito, kaya ako ito pinuputol kasi malambot. Ayan, tingnan nyo. Ito putol. Pero kukunin ko yung kalahati. Ito. Tingnan nyo guys. Sariwa naman siya. Kaya kailangan kunin ko lahat. Kaya ako pinuputol, dulo-dulo lang kasi nabibilaukan yung kakain nito. Sobrang haba. Kaya kailangan pinuputol hanggang dito. Ayan na lang. Makita nyo? Hanggang dyan lang siya. Hindi siya pwedeng putulin na hanggang dito. Yan. Yung ganyan kahaba. Kailangan dito siya puputulin. Dito siya puputulin. Para hindi siya gaano kahaba. Ngayon, pag naputol nyo na siya, ayan, hanggang dito, pwede siya putol. Kasi ito malambot pa to eh. Sariwa pa yan. Ito. Kasi ito, ayan, malambot to. Kasi pag naluto to, sobrang lambot niya. Tulad niyan. Ito sariwa pa. Pwede nyo ito putulin. Pero pagdating dito sa ibaba, hanggang gitna, matigas na to eh. Hindi nyo na ito makakain. Magiging crunchy ito pag kinain nyo. Kahit sabihin nyo lutong-luto yung pagkain nyo, ay yung niluto nyo, magiging crunchy pa rin siya. Tulad yan, ito, lantan hindi nyo na makakain to. Pero kunin nyo yung dulo, putulin yung dulo, kunin nyo to. Yan. Para masarap kainin. Kasi pag malambot, masarap kainin. Tulad nito, lantan pero kukunin ko pa rin itong dulo. Yan. Huwag naman masyadong mahaba ito lang yung tama lang. Tignan mo. Kasi laki lang ang daliri ko lit-lit lang ang daliri ko.
So, ayan guys. Tuturo ko sa inyo pagputol ng kangkong. Pwede naman kamayin. Pwede naman kamay. Kaya lang kasi yung kamay ko walang masakit sa kamay. Sakit sa kamay. Kaya ginagawa ko, ginugunting ko na lang. Para mabilis. Yan, yan. Ito malambot pa to, pwede pa itong kunin. Ito malambot pa, pwede kunin. Pagdating sa gitna, wala na yan, matigas na yan. Hindi mo na yung crunchy. Magiging kakalabasan mo crunchy. Ito. Tulad nito, laki oh. Lapad ng dahon. Kaya puputulin niya, hanggang dito lang. Putulin siya hanggang dito lang. Ito. Tapos ito. Yan. Malambot pa kasi siya. Ito. Sariwa pa, walang butas. Lantaman siya, kaya lang. Kasi nalanta lang siya dahil sa init. Pero sariwa yan. So, ayan. Ito pa, kalahati. So, ayan nga. Kuha tayong kamatis. Kasi may sarap pag may kamatis. Ayan ba? Hugasan natin to. Para hindi siya pangit. Hindi siya maduming tignan. Saka para malinis. Parang bumababa yung cellphone ko. Bumababa. Yan. Buka tayo sibuyas. Kalahati. Tapos ready na natin itong sinigang mix. Bechin. Pala guys, pag kayo may gagawin sa inyong kusina, kailangan yung paligid nyo, kailangan laging malinis, hindi yung masikip. Yung andito yung kaldero, andito yung sangkalan, andito yung kutsilyo, andito yung planggana. Kailangan, tulad nito, wala sa gabal sa paligid. Ito lang ang nandito. Yung mga rekado lang ang dapat nandiyan. Hindi yung andito yung kaldero, andito yung kawali, sama-sama, tapos hindi ka makakilos ng maayos. Ayan. Ito lang. Hugasan natin itong gulay. Masyadong malaki itong isa eh. Kaya dilipat ko sa malit na plangganita, kung tawagin. Hindi planggana kasi ang planggana malaki. Langganit ang tawag sa ganyan. Mga ano na yan, hugasan. Mga ka-brothers, ang mga niluluto nyo, kailangan lagi malinis. Tulad ng kangkong, kailangan sitaw, kailangan lagi hinuhugasan. Kasi hindi natin alam kung saan gagaling ang mga kangkong. Yan. Saka lahat ng gulay, hindi natin alam kung saan gagaling. Kasi naaalikabukan, galing sa palengke, naaalikabukan, dudumihan. At sabihin naman nila na lagi naman nilang binabasa, binabasa, pero kasi lalo dumidikit ang alikabok dyan pag binabasa. Kailangan dyan nakababad sa tubig, yung dulo ng kangkong. Para lagi siyang fresh. Hindi yung binabasa lang. Binabasa mo, lalo siya nalalanta. Tulad kanina, bumili ako ng kangkong.
Nakaano siya, nakababad sa tubig. Kaya tamo, yung kangkong natin na nabili natin sa palengke, eh fresh pa rin. Kailangan laging tuyo yung paligid. Basa man yan, eh punasan nyo pa rin para hindi siya pangit tignan. Hindi siya madungis. Hindi makalat. Di ba lang yung mukha mo ang makalat, huwag lang yung paligid. Lalo sa pagluluto, kailangan malinis ka. Hindi yung kailangan masyado kang makalat. Ayun guys, papakuloy natin itong baboy para lumambot. So, ito guys, babalawan lang natin ito. Kasi ano lang naman ito. Nahuhulog ang aking cellphone. Nahuhulog ang aking cellphone. Yun nga mga kabranda, i-update ko kayo dito sa aking pagluluto ng sinigang. Ayan. I-update ko kayo mamaya. Ay, ito pala. Bumili nga pala ako ng dalandan kasi medyo sinisipon kami, sipon ubo. Gawa nga ng ulan init. Ayan. Guys, ganyan tayo. Dalang hita. Pampawala ng sipon, saka ng ubo. Kaya ako pala tinatanggal tong mga sapal-sapal kasi sabi nila dito raw ang vitamins. Itong mga to. Yung mga buhol, yan, yung mga ganyan. Yung iba, hindi kinakain na to ng diretso. Kasi nandito raw yung sarap. Kaya ako tinatanggal to kasi sumasabit sa ipin ko. Sumasabit. Kaya tinatanggal ko. Pero kung kinakain ko to nung hindi niluluwa. Masarap siya kasi ano. Gusto nyo? Kasi kaya sumasabit sa ipin ko space send space blanco. Wala pa yung asawa ko, nasa Pure Gold pa siya, nag-i-intro dahil nag-i-start na siya magtrabaho. Balik ulit siya sa dati niya company niya is tawag doon, McKinsey pala. So ayun nga mga ka-brother, kumukulo na siya. Tanggalin natin. Kumukulo pa siya. Ayun nga mga ka-brother, may papakita pala ako sa inyo na sobrang liit. Parang kami. Maliit din. So ito, papakita ko sa inyo. Yan. Liit na. Siguro, malaki lang ng konti sa kamay ko. Tapos, yung binili namin ko sa Shopee, nasa 100 plus, 190, mga ganun. May libre na siyang ganito, abobot. Tapos may kasama na siyang LED light na Christmas light. Kaya lang, di battery nga lang siya. Ayan o, di battery. Ayan, papakita ko sa inyo. Para maganda. Ganda, di ba? Maliit. Parang kami. Maliit. Tapos, pinatay ko na. Tapos, bumili rin pala ako ng modifier para sa paligid. Para hindi masyadong mabaho ang loob ng bahay. Eto, bumili kami. Ayan. Parang air freshener. Parang ganun, air freshener yata ang tawag dyan. Ayan. Kaya lang, isaksak siya. Ayan o. Kaya lang, nakakonekta siya dito sa power bank. Ayan. Nakakonekta sa power bank. Pwede naman siya sa saksakan. Kaso, ginagamit yung TV.
Tingnan nyo, nakikita nyo. Nag-iba kulay niyan. Diba? Ito ang juice niyan. Pakita ko sa inyo yung juice. Ay, yung juice. Yung, ano niya, yung pabango. Ito. Yan ang pabango niya. Tapos, bumili ako sa Shopee ulit na itong maliit na parang siyang rice cooker. Maliit siya. Tingnan mo. Maliit. Medyo matangkad din kasi gawa na itong ano. Ayan o. Ano siya? Tepal. Kahapon, ginamit ko to sa pagluluto ng noodles. Ginamit ko. Kaya lang, hindi saksak siya. Kasi, pero ang gaang. Hindi siya katulad ng rice cooker na mabigat. Maliit lang siya. Maliit lang. Hindi katulad na ito. Laki. Ito, rice cooker, pang 5 kilo, 5 gatang to. Ito, wala. Mababaw to yun. Hindi namin. May date pa yan. Tapos, meron siyang kasamang takip, saka ito, yung strainer niya, medyo plastic. Parang lang siya, pwede pang steamer. Kumbaga, pang siomai style. Ayun guys, kumukulo na nga siya. Kumukulo na. Nakaready na ang ating mga ingredients para sa pagluluto. Yan. Mga ingredients para sa pagluluto. Ano oras na ba? Uy, alas 12. Alas 12 na. So, ayun nga guys. Medyo tapos bumili nga pala kami ng CCTV sa labas para for safety. May CCTV kami sa labas. Papakita ko sa inyo. Wait lang. Ayan, CCTV namin. Ano nga lang siya. Naka-direct sa saksakan. Hindi ako siya dinirect. Yan. Nakarekta yan dyan. Tapos, ayun yung wire niya kulay itim. Tapos, yan. Yan yung CCTV namin bago. Pag may dumadang tao dito sa bahay, sa harap, kusa siyang umiilaw. Yan. Tapos, itong extension namin, dinirect ko rin yan doon. Doon ko rin yan dinirect sa taas. Para, yan, nakagamit ako ng oxygen ng aquarium namin. Ayun yung mga isda ko. Yung isda ko waterproof, hindi yan nababasa eh. Tapos yung alaga akong aso, Sassy, ay buntis yan. Buntis oh. Gusto niya laging nakahiga. So ayun nga, pasok tayo ulit sa bahay. Ayun nga mga brother, natatandaan nyo yung pinost ko sa vlog, sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok, Instagram. Ito yung pinost ko na pwede sa gasol, pwede sa butane. Ayan ang butane. Ito nga pala guys, mga ka-brother, ano ko lang sa inyo i-update, i-explain ko lang yung paggamit nito. Ito, bumili kami na ito ng gas light. Ito po ay nabibili sa bilihan ng mga tangke. Yung papadeliver ka ng tangke, doon sila meron na ito. Ito po ay nabibili ng, depende po yun sa tindahan, yung mga nagbebenta ng gas. Ito po ay nabili namin ng 100. 10 na po siya. Ngayon, kung gusto mo siyang ipa-refill, ito po ay ibabalik nyo sa kanya ng walang laman. Tapos, ibibigay niya sa inyo yung bago na naka-plastic pa. Pero ang babayaran nyo sa kanya is 60 pesos. Sa bilihan nito, 100 po isa nito. 1 piraso, 100. Pero kung i-refill,
60 pesos lang. Refillable po siya. Ayan, nakalagay po. Refillable. Under po siya ng mga, mga gas. Mga shilling, ganun. Shane, ano pa ba? Cat gas, mga ganun. Under po siya yun. Doon po kayo bibili nito kung meron po kayong ganitong kalan, maliit. Ang tawag dito po ay portable gas stove. Pagkabit po niyan, ito, turo ko sa'yo. Kailangan po ito, nakatutok ito sa butas. Ayan. So, kung nakikita niyo po ito, bakit po siya may ganito? Dahil po dito. Dahil dyan po siya maglalak. Ayan o. Kaya po siya may ganyan. Ngayon, papasok po natin siya. Ayan. Ito po, may makikita po kayo dito sa likod. Ayan o. May makikita po kayo sa likod dyan. Ayan o. Ito po ay ito ang maglalak po sa kanya. Papasok. Patulak po pa ganun. Ito, pipindutin nyo to. Ayan o, ito. Pandan niya. Pababa ko to. Iangat. Ayan. Umusog siya. Ayun, lalagay natin para makita nyo. Titilan nyo to, guys. Kasi may uwang yan, di ba? Yung sinasabi ko kanina. Ayun, ibababa ko to. Tingnan nyo mangyayari. Ayan. Medyo nag-lock na siya. Hindi nyo na siya makukuha. Oh. Maluwag man, pero kasi nakapasok yung pin niya sa loob ng itong basta yun. Pag guys, explain ko lang pag bumibili pala kayo ng ganitong kalan, titignan nyo yung ganito. Piliin nyo yung may ganito. Alam nyo bakit? Kasi ito, pwede siya sa gas stove. Dito dito siya pwede. Yan. Pwede siya dyan. Tingnan natin yung karne pala baka na. Yan, okay pa yan, pwede pa. Natatandaan nyo yung pinost ko sa vlog na bumili kami nito tapos pinonvert ko siya doon sa kalan. Dito ko siya nilagay. Pag wala kayong ganito, hindi siya magagamit, kundi puro butane lang. Kailangan 2-way siya. 2 in 1. Isang kalan, pwedeng butane, pwedeng gasol. Yan ang bibili nyo. Kasi pag binili nyo lang na walang ganito, yung tatanggal naman to natatanggal to. Hindi ko na may kabit. Hindi ko na matanggal. Basta natatanggal po yan. Saka meron pa pong ikinakabit dyan bago po yan. Meron po dyan itunutusok bago po ikabit yung hose. Kasi hindi nyo po may kakabit yung hose kung wala po yung parang ang tawag po dun is coupling style. Parang ganun. Pero thread po siya. Ay, so ayan guys medyo madumi kasi nagluto ako ng kanina. Itlog. Ito ang ginamit ko. Ayun. Ito nakababa na. Ayun. Ito naman bubuksan ko. Tingnan nyo. Bubuksan ko. Ito po medyo maluwag dahil maluwag na siya. Gawa nung gamit namin siya lagi. Tulad yung nakaraan na wala po kami ng gas. Ito ang ginagamit namin. So ngayon may gas na kami. Kaya taan muna siya. Temporary. Ngayon bubuksan ko ito. Sa click lang po yan. Tapos ganun yan siya. Pwede mo siyang buksan. Ay hinahinaan. Tandahan. Yan. Yan siya. Yan na po yung niyan. Pag pinatay nyo po, wala na. Ayan na siya. Tapos, pag pinatay niyo po yan, titilin niya ulit yung gasol. Saka niyo to tatanggalin. Para hindi sayang yung gas. Para hindi po sayang yung butane. Kasi sumisingaw pa rin po yan. Kahit sabihin natin nakasarado po. So, ayun. Itabi lang natin siya dyan. So,
So ayun nga mga guys, mga ka-brother, kumukulo na po ang ating sinigang na niluto. Kailangan ko lang, medyo malakas ang apoy. Baka bumulubak. Ayun na. Ito po yung kangkong. Huling-huli na yung kangkong saka itong ingredients. Medyo dinabihan ko ng sabaw para mas maraming sabaw. Mas masarap ang kain ng tanghalian. Higop sabaw. So ayan mga ka-brother, mga brother. Medyo paluto na ang ating sinigang. Kumukulo-kulo na siya. Nilagay ko na lahat ng ingredients. Sarap ang atims. Nahalo-halo ko pa kasi para yung powder niya maluto. Medyo paluto na at waiting natin ang isa kong kasamang babae na si Clarissa Hernandez Rojas. Kasi siya ay pagutom na. Ako po ay ayan na, pakulo na. Papatayin ko na siya. Wala na. Okay, takpan muna natin habang wala pa ang aking atawa. So, ayun mga ka-brother. Tayo'y magpahinga muna habang hinihintay natin siya at ako'y manonood habang nagpapahinga. Nood muna tayo ng Showtime. A to C. Pahinga-pahinga muna tayo. So, update ko kayo pag dating ng asawa ko. So, ayan mga brother. Hanggang dito na lang po ang aking vlog. Bye-bye! Bye-bye!